Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Magkapatid na laki sa layaw. Simula bata pa lang ay sunod na ang lahat ng layaw na magkapatid na Patrick at Elisa dahil sa mayroong magandang trabaho ang kanilang mga magulang at may kaya sila sa buhay. Nakatira ang pamilya Isguero sa probinsya ng Bicol, subalit dahil sa trabaho ng mag-asawang Elsie at Patricio kaya napilitan silang lumipat sa Maynila. Hindi naman nila ibinenta ang bahay sa probinsya. Ipinangalaga lang nila ito sa mga kamag-anakan upang kapag bakasyon at nais umuwi ng kanilang pamilya roon ay may bahay silang matutuluyan. 10 taon noon si Patrick habang ang bunso niyang kapatid na si Elisa ay 8 taong gulang. At ngayon nasa 20 at 18 taong gulang na ay hindi pa rin nakakabalik ang magkapatid sa probinsya kung saan sila ay pinanganak. At dahil nga sa may kaya sa buhay ang kanilang pamilya ay lumaking punong-puno ng kahambugan ng magkapatid. Gwapo, makisig, matangkad at matalino si Patrick, habang ang kapatid niya naman ay maganda, sexy, matangkad din at matalino. Bukod doon ay parehong makikinis ang balat ng magkapatid dahil alaga sa sabon, lotion, air condition at kung ano-ano pang gamit para mapanatiling maganda ang kutis. Dahil sa mga traits na yon, kung minsan ay sumasagad ang kagaspangan ng kanilang pag-uugali na sa puntong kinaiinisan na sila ng mga nakapaligid sa kanila. Gayunpaman ay napakalayo ng pag-uugali ng magkapatid sa kanilang mga magulang dahil sina Ginoong Patricio at Ginang Elsie ay mayroong napakabuti at mapagkumbabang puso. Dad, totoo po ba na uuwi tayo sa province? Doon sa dating bahay? Narinig ko si Mami kanina Pinapaayos at pinalilinis na raw yung dating kwarto namin doon. Nang araw na yon ay kauuwi lang ni Ginoong Patricio galing sa opisina. Dumaan lang sila sa bahay para makapagpahinga ng ilang saglit. Oo anak, narinig mo palang mami mo kanina. Sabi ko wag ipapahalata sosorpresahin pa naman sana namin kayo ni Bunso. Hindi na halos natapos ng Ginoo ang binibigkas sapagkat mula sa likuran ni Patrick na nakatayo sa pintuan ng silid na yon ay biglang bumulaga si Elisa at nagsalita. It wasn't a surprise anymore, Dad, because unfortunately, Mom is too loud kanina when she's talking over the phone. Napangiti na lang ang Ginoo habang ang dalawa namang anak ay tuluyan ang pumasok sa kanyang kwarto at umupo sa kama, dahilan para saglit siyang mapabangon. So, when ang alis natin, Dad? So I can prepare my luggage. Hindi ba mainit at malikabok doon? I hate alikabok pa naman. It's like, ew, you know, Dad? Napangiti naman ang Ginoo bago umiling-iling sa bunsong anak. Si Patrick naman habang nakatingin sa kapatid ay napapaismid sa kaartihan ni Elisa. Ang arti mo Di wag ka sumama, ganun lang yun. Umirap muna ang dalaga sa kanyang kuya bago muling bumaling kay Ginoong Patricio. Dado, Kuya Patrick is mean. Nakakagi-RRR siya. Like I'm so gigil. Masaya lang na pinagmasdan ng Ginoo ang dalawa niyang anak bago magsalita. Okay, that's enough. Baka mamaya ay magkapikunan pa kayo Well, katulad ng sinabi ni Bunso, it wasn't a surprise anymore kaya sasabihin ko na rin kung kailan kayo pupunta roon. Natigilan at nagkatinginan ng magkapatid bago sabay rin bumaling sa kanilang ama. What do you mean by that, Dad? Yes, Dad. Why you said kayo as kami? Kami lang ni Kuya? Nakatinging tumango ang Ginoo. Hindi kayo sasama? Bakit, Dad? Bakit di kayo sasama? Don't worry mga anak. Susunod kami ron ng mami nyo. Bakit hindi na lang kami sumabay sa inyo, Dad? Yes, Kuya was right. Mauna lang kayo ng 1 week sa amin kasi marami kaming appointment.
mauna kayo para na rin ma-exercise nyo yung sarili nyo lang na kung ano ang buhay na meron sa probinsya. Para ma-experience nyo na rin na makapag-travel lang kayo lang dalawa. All this time, lagi nyo kaming kasama ng mami nyo sa pagta-travel eh. I think it's a good idea, Dad. Nice! Kaya lang kasama ko tong maate na to sa travel eh. What the heck? Umirap na naman si Elisa sa kanyang kuya bago nagsumbong ulit sa kanyang ama. What the heck your face, Dado? Si kuya naman nakakainis eh. Natawa na lang ang Ginoo sa asara ng kanilang mga anak bago muling magwika. Okay. Enough na yan. Mag-ready kayo kasi this coming Sunday na kayo aalis. Nag-book na ang mami nyo ng ticket. Mamaya pala dito kami magdi-dinner ng mami nyo ha. Kasi bukas umaga kaming aalis at hindi na namin kayo mahatid sa airport. Ipahatid ko na lang kayo sa driver natin. Okay, Dad. Copy that. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay kaagad ngang naghanda ang dalaga ng mga gamit niya dahil 2 araw na lang pala ay aalis na sila pauwi ng probinsya. Si Patrick naman ay katulad ng usual na ginagawa niya sa araw-araw pagka-uwi ng eskwelahan ay naglalaro lang siya ng paborito niyang video game. Mabilis na lumipas ang oras. Pagsapit ng gabi ay sabay-sabay nang naghapunan ng pamilya Isguera. At natapik nga nila ang tungkol sa pag-uwi ng magkapatid sa probinsya para magbakasyon. Nang matapos ang hapunan ay kaagad nagtungo si Patrick sa kanyang silid para mag-shower. Si Elisa naman ay nagpatuloy na rin sa pag-aayos sa mga dadalhin niya habang ang mag-asawang Isguero ay nagpahinga dahil maaga pa ang biyahe ng mga ito bukas. Pagkatapos makapag-shower, ay pumwesto na kaagad ang binata sa kanyang computer para laruin ang paborito niyang online game. Susulitin ko na to kasi malamang walang larong ganito roon. Baka nga walang internet dun eh. Pagkadaka ay saglit siyang tumigil sa paglalaro at napaisip bago magsalita ulit na tila ba kinakausap ang sarili. Sana makakita na ako ng maganda ron kung meron. Natawa siya sa sarili matapos ang kakatuwang naisip. Malamang mga mukhang chimay lang yung babaeng makikita ko ron. Saka kahit taga roon ako, di ko pipiliing makapag-girlfriend ng taga roon, no? Ano sila? Sineswerte? Pero basta, kung may pumasa sa panlasa ko, gagamitan ko na lang ng Hokage moves hanggang sa makuha ko yung gusto ko. Dahil sa mga kung ano-anong iniisip ay tila nawalan na siya ng ganang maglaro. Tumayo siya at lumapit siya sa life-size mirror na ilang hakbang lang mula sa kama at doon ay minasdan niya ang sarili at saka nag-flex ng mga braso at pagkadaka ay hinimas-himas ang malaman niyang dibdib at abs bago humimas ng baba. Sa pogi at ganda ng atawang mo ito, Patrick. Imposibleng wala mga probinsyanang jologs na mahuhumaling sa'yo. Lugi pa ba sila sa akin, no? Nag-post pa ang binata at binalandra ang maskuladong pangangatawan at saka finlex sa mga muscles. Kahit tumiga at lumambaras pa sila lahat sa muscles ko, kayang-kaya ko silang lahat. Pagkatapos sa mga pinagsasasabi, ay sumalampak na siya sa higaan at mahimbing na natulog na may ngiti sa labi. Pagkatapos ng linggo, ay kaagad na nagtungo ang magkapatid na Patrick at Elisa sa kanilang probinsya. Nang nandoon na sila, ay malugod na sinalubong ang magkapatid ng kanilang mga kamag-anakan. Tuwang-tuwa ang lahat dahil matagal na panahon din bago sila nakabalik sa lugar na yon. Kung tutuusin, ay halos hindi na matandaan ni na Patrick at Elisa ang lugar. Lahat ay parang bago sa kanila. Nagkaroon ng kaunting salo-salo at kasiyahan dahil sa kanilang pagbabalik. Natuwa naman ang magkapatid sapagkat ramdam na ramdam nila ang mainit na pagtanggap ng kanilang mga kamag-anak na para silang galing sa malayo at ibang bansa. Pagkatapos ng selebrasyon, ay dumiretso na sila sa dati nilang bahay.
Kahit papaano ay hindi nadismaya si Patrick pagkakita sa kanilang bahay na medyo hindi pa tapos ang ilang bahagi na ipinapagawa. Na-enjoy ng binata ang pangyayari na kabaliktaran naman ni Elisa. Kuya, I don't like the foods, kadiri. Grabe yung lasa. I don't like talaga itong nangyayari. I'm so disappointed. I wanna go home. As in, home sa Manila. Or mag-hotel na lang ako. Doon ako mag-i-stay. Ang alikabok nitong bahay, nakakairita. Mahinang idinabog-dabog ng dalagita ang kanyang paa, kaya sinaway siya ng kanyang kuya. I told you no ka nang sumama, di ba? At saka, anong sinasabi mong hotel? Walang hotel dito. Wala tayo sa syudad. Ang arte-arte mo talaga. Mukha namang malamig sa kwarto mo ah. Wala pa nga lang aircon. This sucks. I hate this. Even my skin, naiirita na siya. Oh my God. Nalimutan ko pa naman yung anti-insect bite lotion ko. I cannot take this anymore. I'm gonna die here, kuya. Napaismid na lang ang binata matapos makita ang reaksyon ng nakababata niyang kapatid. Ay nako, bahala ka na nga dyan sa buhay mo. Pupunta na ako sa kwarto ko. Magpapahinga na muna ako. Nang gabing yon ay nagpahinga na nga ang magkapatid. Subalit hindi na rin sila nakatulog kaagad sapagkat hindi na sila sanay sa ganoong buhay. Masyadong tahimik, walang aircon, walang ibang libangan at malamok. Halos 4:00 na ng umaga nakatulog ang binata, kaya eksakto tanghalian na siya bumangon sa kama matapos gisingin ng tiyahin nila. Pagbaba niya sa kusina ay naabutan niya ang ilang manggagawa na inaayos ang bandang likuran ng kanilang bahay. Pagdating sa dining area ay nakita niya rin si Elisa na kumukusot-kusot pa ng mga mata. Halatang kagigising lang din. Wow! Gising na si Princess! Good morning! Umirap na naman ng dalaga kasunod ng pagmuso. Whatever. Wag mo akong inisin, kuya. Please, I'm so antok pa, no? My room is not soundproof. Ang ingay ng mga kung ano-anong naririnig ko sa labas. I'm so stressed right now. Kuya, please, stop it. Do you think nakatulog din ako na maayos? Look at my eyes, oh. Tama ka, medyo nakaka-stress nga. Hope na magtagal tayo rito. I just wanna go home. I miss my luxurious bed. Hindi na umimik si Patrick at tumayo na lang siya at sumilip sa bintana habang hinihintay ang pagkaing ihahain ng kanilang tiyahin. Mula sa room ay nakita nila ang mga trabahador na gumagawa ng bakod sa likod bahay. Natawa siya pagkakita sa iilang naroon dahil sa marurungis nitong itsura. Hey sis, come on, para maaliw ka. Tingnan mo to, oh. Iritable namang sumunod ang dalaga sa kanyang kuya at sinilip din kung ano ang minamasdan nito. Pagkuwan ay napakunot noo siya at pasimangot na nagsalita. So what now, kuya? That's a bunch of dirty people. What's so funny about? Exactly, they're dirty kaya ako natatawa. Tingnan mo yung isa, oh. Sobrang dungis pero fit sa itsura niya. Napahalakak ng malakas ang binata bago muling bumaling sa isa pang trabahador. Sunog-sunog naman yung isa, oh. Tingnan mo, kapag tinabihan natin, for sure magiging kapit gatas ang dating. I bet that guy is always champion in hide and seek. Napahalakak na naman siya pagkalaon habang nakababata niyang kapatid ay napaismid at napanguso bago maglakad pabalik sa kinauupuan. So childish. Sumunod na rin si Patrick at nang makaupo na ay muli siyang nagsalita ng katatawanan. Natatawa talaga ako sa walang ka-effort kapag nagtago sa dilim, eh. Natigilan at napalingon na sila pareho pagdating ng kanilang tiyahin, dala ang mga pagkain para sa kanilang pananghalian. Pagkakita nilang magkapatid sa nilutong ulam ng ginang ay medyo nadismaya sila sa ilang nakahain.
lalo na sa tinapa na umaalingasaw ang amoy. Napatakip ilong kagad sila pagkaalis ng kanilang tiyahin. What's that smell? Oh my God! Nakakasuka! Nawawalan ako ng gana. Tumayo ang dalaga at dali-daling nagpunta sa banyo para sumuka. Nang marinig naman ni Patrick ang pagsuka ng bunsong kapatid ay tila ba nawalan na rin siya ng ganang kumain. Kaya naman iniwan na lang nila ang hapagkainan at nagsabi sa kanilang tiyahin na busog na sila at hindi nagugutom. Mabuti na lang din at dumating na ang pinsan nilang si Jimboy na siyang sundo nila. May usapan kasi sila kagabi na dadalhin ni Jimboy ang dalawa sa beach para makapag-swimming. Oh, buti naman at gising na kayo. Tara na, mag-beach na tayo habang sikat pa ang araw. Butit na paayos ko na yung sasakyan kaya makakapagbiyahe na tayo. Sige tol, kukuha lang kami ng gamit. Matapos makapag-ayos sa mga gamit ay lumabas na nga kaagad ng bahay ang magkapatid. Pagkakita naman ni Elisan sa lumang sasakyan ni Jimboy ay napangiwi siya na may halong pagkairita. Kitang-kita pa ni Patrick kung paano mapabuntong hininga ang bunso niyang kapatid bago nagsalita. Seriously? Oh my God! I really hate this vacation. Kailan pa tayo uwi, kuya? Uwi ka na kagad eh. Pangalawang araw pa lang natin to. Sumakay ka na, bilisan mo na sa kartiyan mo. Whatever. Napangiti naman si Jimboy matapos makita ang reaksyon ni Elisa na tila umikot pa ang eyeball sa sobrang pag-irap. Okay guys, promise mag-i-enjoy kayo sa pupuntahan natin beach kaya mga insan, relax lang kayo dyan ha. Pagkasabing yun ni Jimboy ay nagmaneho na nga siya papunta sa sinasabing beach. At pagkalipas ng ilang oras, katulad nga ng ipinangako niya sa mga pinsan, totoong maganda ang beach na napuntahan nila. Na-enjoy ng magkapatid ang tanawin. I like it here, man. In fairness, Kuya Jimboy ang ganda rito. Pwede bang dito na lang tayo magstay kaysa sa bahay natin? Sabi ko naman sa inyo di ba? So tara, ligo na. Mamaya na lang tayo maligo. Hanap muna tayo ng makakainan. Nagugutom na ako eh. Napahimas siya ng gwapong binata dahilan para magtaka si Jimboy. Oh, akala ko kumain na kayo kanina. No, we don't like the food kanina. Hindi ko nga yata naggalaw yung pagkain ko eh. Dapat si tita hindi nagluluto ng mga ganong foods. It's so kadiri. Ew! Naalala ko na naman tuloy yung amoy. It's so nakakasuka talaga. Napangiti na lang ng tipid si Jimboy dahil sa sinabing yon ng maarte niyang pinsan. Nako, pagpasensya nyo na yung luto ng nanay ko hindi lang siguro siya aware na hindi kayo nakain ng mga pamprobinsyang lutuin. Okay lang. O tara na, dahil gutom na rin talaga ako eh. Naglakad-lakad na nga ang tatlo para maghanap ng makakainan at ilang saglit pa nga dahil nahuhuli si Elisa ay hindi sinasadyang may makasalubong siya na isang matanda at uugod-ugod na babae. Ineng, baka naman po pwedeng makali mo sa iyo kahit kaunting barya lang dahil ako nagugutom na ng husto. Dahil doon ay napalingon sina Patrick at Jimboy sa kanilang kapatid. Saglit na pahinto ang lahat na napabaling ang atensyon sa matandang babae na nanlilimos. Ako sana ay pagkalooban mo kahit kaunting salapi lamang. Kawawa naman ako. Gutom na. Humimasimas pa ang matandang ginang sa kanyang tiyan habang ang reaksyon ng muka ay talaga namang tila nagmamakaawa. Mula sa kinatatayuan ay kitang-kita ni Patrick kung paano matare na pagmasdan ni Elisa ang nasabing matandang babae mula ulo hanggang paa. Kalaunan ay inangatan ng dalaga ng kilay ang kaharap bago magsalita. At bakit naman kita bibigyan? Bakit ako mag-aaksaya ng pera sa iyo, matanda ka? Ako'y nagugutom na talaga.
Hindi na natapos ng matanda ang kanyang binibigkas dahil hinaway ni Elisa ang kanyang kamay. Kuya Patrick, Kuya Jimboy, can you please get rid of this dirty old woman? Right here? Nakakasira siya ng magandang paligid eh. Ang ganda-ganda pa naman ng suot ko. Nakakatakot siya. I'm so scared right now. Napangiti lang si Patrick habang si Jimboy naman ay tila ba nagulat sa inasal ng kanyang pinsan. Hindi niya kasi ini-expect na gano'n ang gagawin ni Elisa. Manang, huwag ka na magkasaya ng laway sa amin. Wala kami ibibigay sa'yo. Sa tanda mong yan, di mo man lang naisip na magtrabaho. Ay nako, halika na nga rito, Elisa. Tumakbo ang dalaga palapit sa dalawa niyang kuya. Pagkatapos noon ay sa kanya ulit hinarap ang matanda. Get lost, old woman! Napailing na lang si Jimboy ng pasimple habang hindi makapaniwala sa inasal ng kanyang mga pinsan. Tatalikuran na ni Patrick ang matandang babae nang mapansin niya ang masamang tingin nito sa kanila habang tila bumubulong-bulong. Hindi maipaliwanag ng binata ang naging pakiramdam niya dahil sa masamang titig na matandang ginang. Bigla na lang kasing nag-angatan ng mga balahibo niya sa braso kaya napahima siya rito. Ilang saglit pa ay parabang nanginig ang kanyang mga kalamnan at tuhod kaya medyo napaitad siya at napasandal sa katabing puno ng buko. Nang mapansin siya ni Jimboy ay lumapit yon sa kanya at nagtatakang nagtanong. O insan, ayos ka lang ba? Ha? Oo, okay lang ako. Matapos sabihin yon ay muling napabaling siya sa matandang babae na nakalayo na pala sa kanila. Tara na nga. I'm so hungry na rin talaga mga kuya. Okay, let's go. Nilingon pa muna ni Patrick ang matandang gusgusin bago siya umabante ng paglalakad hanggang sa makahanap na nga sila ng restaurant na makakainan. Paglipas ng ilang pang sandali, pagkatapos kumain ay bumalik na nga ang tatlo sa hotel room na inarkilan nila. Plano kasi ng tatlo na mag-overnight sa nasabing beach para mas masulit nila ang nasabing lugar. So, what is our plan, guys? Plan ko mag-swimming mamaya. Idlip lang ako saglit. Paano kayo nang bahala sa buhay nyo ha? Nginitian lang ni Jimboy ang sinabing yun ni Elisa. Jimboy, punta tayo sa bar para makainom tayo saglit. Oo ba? Total, bukas pa naman tayo aalis eh. Iniwan na nga ng dalawang binata si Elisa na naidlip muna katulad ng sinabi nito. Eksakto mag-aalas 6 ng gabi ay naglakad na nga sina Patrick at Jimboy papunta sa nasabing bar. Pagdating nila roon ay kakaunti pa lang ang tao kaya umorder na sila ng mainom na alak at pulutan. Pagkatapos ay masinsinang nag-usap ang dalawa tungkol sa mga bagay-bagay. Alam mo ba tol, doon sa Maynila, marami akong nakakanang mga babae pero girlfriend, wala pa akong mapili. Pikan kasi ako eh. Ikaw ba, may syota ka na ba? Umiling muna si Jimboy bago napapangiting sumagot. Nako, wala pa rin sa plano. Pero hindi naman ako pikan eh. Wala lang talaga mapili. Napansin ko lang Kahapon, wala rin ako masyadong nakitang magagandang babae. Kaya siguro wala ka pa rin napipili. Pikan ka rin pala tulad ko. Magpinsan nga tayo. Hindi naman ako kasing pikan mo. Sadyang wala pa rin talaga sa isip ko yan eh. Ay nako, hindi naman masama maging pihikan no. Lahi tayo ng mga makikisig kaya natural lang sa atin yon. Wait nga lang, iihi lang ako sandali Dali-daling nagtungo sa banyo si Patrick at bago pa pumasok doon ay napansin niya mula sa hindi kalayuan sa madilim na bahagi ang matandang ginang na nanlinimo sa kanila kaninang hapon. Naku, si Manang na naman. Matapos mapailing ay pumasok na siya sa loob ng banyo para umihi.
Walang tao roon kaya mabilis siyang nakatapos. Matapos na makapagpagpag ay naglakad na siya palabas subalit natigilan din pagkarinig na mayroong umiiyak mula sa pinakadulong cubicle. Saglit niyang pinakinggan ng umiiyak na parang isang babae kaya nagtaka siya dahil nasa banyo yon ng mga kalalakihan. Marahan siyang lumapit hanggang matapat sa pinakadulong cubicle. Nagpatuloy ang pag-iyak na palakas na ng palakas kaya hindi napigilan ni Patrick ang magtanong. Miss, okay ka lang ba dyan? Hindi sumagot ang nasa loob ng cubicle. Humina lang ang pag-iyak nito matapos marinig ang pagsasalita ng binata. Nasa maling CR ka yata. Banyo to ng mga lalaki eh. Dahil doon ay tuluyan ng tumigil ang pag-iyak na sinundan ng pag-flush ng tubig. Sige miss, aalis na ako. Hindi na naituloy ni Patrick ang sinasabi sapagkat biglang nagsalita ang nasa loob ng cubicle na ikinagulat niya. Boses matanda kasi yon at pamilyar sa kanya ang tinig. Dapat sa mga kagaya niyong magagaspangang pag-uugali ay pinahihirapan. Humanda ang babaeng kapatid mo sa akin dahil ipapatikim ko ngayon sa kanya ang galit ko. Dahil doon ay napilitan si Patrick na buksan ang pinto at laking gulat niya dahil wala naman palang katao-tao roon. Agad na gumapang ang matinding kilabot sa buo niyang katawan at pagkatapos ay bigla na lang nagpatay sindi ang ilaw sa loob ng banyo kaya napatakbo siya kaagad sa labas. Doon ay nakita niya ulit ang matandang babae na nanlimos sa kanila kanina. Masama ang tingin nito subalit malapad ang ngiti na abot tenga. Ipapatikim ko ang galit ko sa inyo, mga walang galang na mga nilalang. Dahil doon ay naisip nga kaagad ni Patrick ang nakababatang kapatid, kaya kabado siyang naglakad papunta sa pwesto ni Jimboy. Nang makita naman siya ng binata ay nagtaka yon sapagkat namumutla ang kanyang muka. Oh, tol, ayos ka lang? Bakit parang namumutla ka? Hindi na niya natapos ang huling salita dahil pinatayo na siya ni Patrick. Tara na tol, si Elisa, bilisan mo. Tumakbo na ang dalawa pabalik sa kanilang hotel room at nang makauwi na, sa pinto pa lang ay naririnig na ni Patrick ang pagsigaw ni Elisa. Dahilan para mag-alala siya ng gusto para sa nakababatang kapatid. Elisa! Elisa! Pagpasok ng magpinsan ay hindi nila nakita si Elisa sa kama nito. Narinig na lang nila ang dalaga sa banyo na sumisigaw habang sumusuka kaya nagpunta sila roong dalawa. Pagkakita nila sa dalaga ay nasa tapat to ng inodoro at umiiyak habang sumusuka. Anong nangyari sa iyo, Elisa? Bakit ka sumusuka dyan? Anong nangyari? Umiyak-iyak muna ang dalaga bago sumagot habang sumusuka pa rin. Hindi ako sure, pero kanina parang narinig kong may pumasok eh. Tumalikod ako kasi naisip kong kayo lang yon. Maya-maya, naramdaman kong tumabi siya sa akin tapos umawak sa tiyan ko. Pagkarap ko wala namang tao. Tapos ito na, suka ako na suka. Isa lang ang pumasok sa isipan ni Patrick matapos marinig ang paliwanag ng dalaga. Tagal niyo na ako sa ospital, please, kuya. I cannot take this anymore. I'm gonna die here. Please help me. Siya yun. Dahil doon ay napalingon si Elisa at Jimboy kay Patrick. Anong siya yun, tol? Yung matandang nanlilimos kanina. Siya yung may gawa nito. Nakita ko siya kanina sa banyo eh. Nagbanta siya sa akin. Ang sabi niya, pahihirapan niya kami ni Elisa. Natigilan na ang binata sa pagsasalita sapagkat muling sumuka ang dalaga. Sa pagkakataong yon ay nangilabot na sila sapagkat kulay itim na ang suka ni Elisa. Bukod doon ay nakakasulasok na rin ang amoy nito.
Dahil doon ay naduwal na rin ang dalawang lalaki dahil hindi nila nakayanan ng amoy. Please help me, kuya. I don't want to die like this. Dali-dali nga nilang binuhat si Lisa at isinakay sa lumang kotse ni Jimboy. Naganap sila ng pinakamalapit na pagamutan hanggang sa mayroon silang nakita. Pagkadala ng dalaga sa emergency room ay nilapatan kagad ito ng paunang lunas para hindi ma-dehydrate. Ilang saglit pa ay nakatulog na ang dalaga at tumigil na rin ang pagsusuka nito. Kaya nakahinga ng maluwag si Patrick habang nakabantay sa dalaga. Tol, sabi mo kanina, di ba? Yung matandang babaeng gusgusin yung gumawa nito kay Elisa. Paano mo nga ulit nasabi yun? Napabuntong hininga muna si Patrick bago sagutin ang tanong ng kanyang pinsan. Ewan ko kung maniniwala ka pero promise Jimboy, nung nasa sierra ko ng bar kanina, nakita ko talaga yung matandang babae. Sinabi niya nga na pahihirapan niya kami ni Elisa. Kaya nagbandali akong tumakbo. Nakita mo naman, di ba? Nasuka ng suka ang kapatid ko kanina. Siguro dapat ipatingin natin sa albularyo si Elisa dahil baka nakabulungan siya. Ano? Nabulungan? Isang klase yun ng pangkukulam na mas kilala sa palipadangin. Kapag may ibinulong ng isang mangkukulam sa hangin, didirekta yun sa taong gusto niyang puntiryahin. Malamang, hindi nagustuhan ng matandang babae yung sinabi niyo sa kanya kanini. Kinabahan si Patrick sa kanyang narinig, kaya napatingin siya sa natutulog na kapatid. Kung ganun, mangkukulam pala yung matandang yun. Lang iya siya. Kapag nakita-kita ko lang ulit siya, makakatikim talaga siya sa akin. Ang lakas ng loob niyang gawa na masama yung kapatid ko. Oo, kalmaan mo lang yung sarili mo, tol. Yan ka na naman eh. Minsan kasi, hindi rin maganda yung nalabas sa bibig niyong magkapatid eh. Hindi na umimik si Patrick matapos ma-real talk ng kanyang pinsan. Tumayo na lang siya at naglakad palabas ng silid. O tol, saan ka pupunta? Magpapahangin lang muna ako. May gusto ko bang bilhin? Sasabay ko na lang din. May convenience store naman dito, di ba? Kahit ano na lang na kutkutin. Pagkatango ay dire-diretso nang naglakad si Patrick hanggang sa convenience store. Pagkatapos niyang bumili ng isang balot ng tinapay at ilang piraso ng inumin, ay lumabas din siya kaagad at mabagal na lumakad pabalik sa silid na kinaroroonan ni Elisa at ni Jimboy. Nagmumuni-muni rin siya hanggang sa biglang may kung anong malamig na bagay ang dumampi sa kanyang paanan, dahilan para mapalingon siya sa ibaba. Wala naman siyang nakitang kahit na ano, kaya isinantabi na lang niya yon. Pasimple siyang napahimas batok dahil bigla ring nagtayuan ng kanyang mga balahibo. Itinuloy niya ang paglalakad kasabay ng malumanay na pag-ihip ng hangin. Napatingin siya sa mga punong nasa hindi kalayuan. Tila nagsasayawan ang mga ito. Natigilan siya nang mayroong maulinigan sa silong ng isa sa mga puno. Napatagal ang tingin niya rito hanggang sa nanlaki ang kanyang mga mata matapos mamukaan ang taong nakatayo. Walang iba kundi ang matandang babae na nanlimos sa kanila. Masama at nanlilisik ang mga tingin nito na halatang halata ang galit. Dahil doon ay tila pa mas lalong nangilabot ang binata. Napayakap siya sa sarili at nabitiwan ng bitbit na paper bag. Kagad niya itong dinampot at nagmamadaling lumakad paalis sa lugar na yon. Nang muling humangin at dumampi sa kanyang balat, ay doon na mas bumilis ang tibok ng puso niya dahil na rin sa takot. Hindi na niya nilingon pa ang matandang gusgusin. Pagdating niya sa entrance ay patakbo siyang nagtungo sa silid kung saan naroon ang nakababata niyang kapatid at pinsan. Nasa malayo pa lang ay narinig na niya ang boses ni Elisa na sumisigaw at animo ay takot na takot, kaya lalo siyang nagmadali. Nang nasa pintuan na
ay tumambad sa kanyang paningin si Jimboy kasama ang ilang nurse na inaawat ang nagwawalang dalaga. Go away, please! Leave me alone! Tama na! Tama na! You're scaring me! You're scaring me, old woman! Help me, guys! Help me! Kagad nilapag ni Patrick sa lamisita ang paper bag at lumapit para tumulong sa pag-awat sa dalagang takot na takot at umiiyak. Ano nangyari rito, Insan? Hindi ko rin alam, Insan eh. Nabigla na lang ako. Pagkadilat niya, sigaw na siya ng sigaw at takot na takot. Tapos yan, umiiyak at nag-hysterical. Hinawakan nila ang dalaga para mapigilan sa pagwawala. Hanggang ilang sandali pa ay dumating na ang isang nurse saka ininjeksyonan si Elisa sa kaliwang braso. Ano po yung ini-inject nyo? Pagkasabi ng nurse na isang uri yon ng pampakalma ay nakahinga ng maluwag ang binata. Umepekto rin kaagad ang nasabing gamot makalipas lang ng ilang minuto. Nang makatulog na ulit si Elisa ay doon na nga sinabi ng doktor na dumating na wala namang nakitang kakaiba kay Elisa. Pinayuhan din sila na lumapit sa isang psychiatrist para malaman kung mayroong disorder ang dalaga. What do you mean, psychiatrist? Hindi baliw ang kapatid ko. Nakulam siya, nabulungan, palipadangin. Jimboy, ano ba itong mga manggagamot dito? Ikaw nga mag-explain sa kanila. Si Patrick naman ang pinakalma ni Jimboy at nang umalis na nga ang manggagamot ay saka siya nagsalita. Insan, alam mo namang hindi naniniwala ang ospital sa mga kulam-kulam. Hindi mo na dapat sinabi yun. Napabuntong hininga na lang si Patrick kasunod ang pagsalampak ng upo sa couch. Pasensya na. Naiinis lang talaga ako kanina eh. Inakusahan nila si Elisa na may sakit sa utak. Nakakaurat lang, Insan eh. Mamayang umaga, kailangan na natin ilabas dito si Elisa at ipatingin sa albularyo. Tumawag na ako sa bahay. Meron daw kakilala si nanay na siyang gagamot kay Elisa. Nasabi mo na ba sa mga magulang niyo yung tungkol dito? Umiling lang si Patrick bago malumani na nagsalita. Nakita ko na naman siya. Napakunot noo si Jimboy bago magtanong. Sinong siya? Yung matandang gusgusin na nanlilimos. Nakita ko siya malapit sa convenience store. Hindi niya nga talaga titigilan ng kapatid ko. Natakot ako kanina nung nakita ko siya. Iba yung takot na naramdaman ko. Kailangan na talagang umuwi para mapagamot at bumalik na sa dati si Elisa. Tumungo lang si Patrick at pagkatapos ay saka hinimas-himas ang noo habang nakapikit. Dahil sa pangyayaring yon ay hindi na nga sila nakatulog. Hinintay na lang nila na sumikat ang araw bago magsabi na i-discharge na si Elisa. Matapos masettle ang bill sa ospital ay nagbiyahe na nga sila pabalik sa bahay bakasyonan nila. Nang makauwi na ay sinalubong kagad sila ng ilang kaanak kabilang ang nanay ni Jimboy. Binuhat nila ang natutulog na dalaga at iniligay sa kwarto nito. Nay, nasa na po yung albularyo? Nang sabihin ng nanay ni Jimboy na papunta pa lang ang albularyo ay nag-almusal na muna sila habang mahimbig pa rin sa pagtulog si Elisa. Pagkakita ni Patrick sa masasarap na pagkaing nakahain sa mesa ay napatingin siya sa kanyang tiyahin at nahihiyang nagsalita. Ang dami naman yan, tita. Mukhang masasarap pa po. Pasensya na po pala kung hindi kami kumain kahapon ha. Hindi kasi kami nakain ni Elisa ng ganong klaseng pagkain eh. Gumiti lang ang kanyang tiyahin saka siya nito hinimas-himas sa likod at inaya ng maupo. Sinabi ko na kay nanay kaya nga nagain siya ng masarap ngayon. Tara na, kain na Insan. Nang matapos na sila sa pag-almusal ay nagtungo muna si Patrick sa kanyang silid para magpahinga. Antok na rin kasi siya dahil wala pa siyang tulog. Sige Insan, matulog ka na muna. Gigisingin na lang kita mamaya kapag dumating na yung manggagamot.
Si nanay na muna magbabantay kay Elisa doon sa kwarto niya. Salamat, tol. Mamaya ko na sasabihan sila mami at daddy kapag gising ko. Ikaw, matulog ka na rin muna. Tabi na tayo dito, oh. Hindi na. Doon ako sa sala matutulog para kapag dumating sila tito, pati na yung albularyo magising ako kagad. Okay. Sige, ikaw nang bahala. Pagkalabas ni Jimboy ng kwarto ay pumikit nga rin kaagad si Patrick. Mabilis siyang nakatulog dahil sa tindi ng antok na nararamdaman. At ilang saglit pa ay bigla na lang din siyang dinalaw ng isang panaginip. Nakatayo raw siya roon sa terrace at pinagmamasdan sa ibabang bakuran sina Jimboy at Elisa na naglalaro ng badminton. Natutuwa niyang pinagmasdan ng nakababatang kapatid at pinsan habang umiinom ng kape hanggang sa bigla ring nawala ang ngiti sa kanyang labi. Bigla na lang kasing dumilim ang kapaligiran na parabang may kung anong unos na paparating. Pagtingin niya sa langit ay wala siyang nakitang kahit na ano. Sadyang napakadilim kasi roon. Nang igala naman niya ang tingin ay wala na sa ibaba sina Jimboy at Elisa. Dahil doon ay bigla na lang siyang kinituban. Elisa? Jimboy? Nasaan kayo, guys? Marahan niyang inilapag ang hawak na tasa sa lamisetang naroon, subalit nahulog ang tasa dahil sa maling pagkakalagay niya. Nabasag ito at tumapon ng laman, subalit nalaki ang kanyang mga mata. Pagkakitang hindi na kape kundi dugo na ang laman ng tasa. Kasunod noon ay biglang humangin ng malakas at nang tumama na sa kanya ang malamig na hangin ay kaagad na pinanayuan na ng balahibo si Patrick. Simula sa talampakan ay mabilis na gumapang ang takot papunta sa kanyang dibdib. Napayakap siya ng husto sa sarili habang umaatras. At nang maalala ang nakababatang kapatid at pinsan ay muli siyang sumilip sa ibaba. Elisa! Jimboy! Nasaan na ba kayo? Umalis ng terrace ang binata at patakbong nagtungo sa kwarto ni Elisa. Subalit hindi niya nakita ang dalaga kaya lumabas siya doon kaagad. Pagbaba ng hagdanan ay pinuntahan niya ang kusina, banyo, storage room at basement. Subalit nihibla ng buhok ng dalawa ay hindi niya nakita. Elisa! Jimboy! Please naman lumabas na kayo! Huwag na kayo magtago! Kinakabahan na ako, guys Paglabas niya ng bahay ay napakadilim na ng paligid. Wala na siyang makitang kahit na ano kundi puro kadiliman. Mas lalong nanayo ang kanyang mga balahibo dahil sa takot na nararamdaman, kaya mas sumigpit ang pagyakap niya sa sarili. At ilang saglit pa nga ay bigla na lang kumidlat ng napakalakas at nang tumama yon sa isang puno ay umapoy ito. Mula sa apoy ay unti-unting lumabas ang isang tao. Nang makita at makilala ni Padre kung sino ang taong yon, ay namilog ang kanyang mga mata sa takot. Ikaw na naman? Anong ginagawa mo rito? Hindi umimik ang matandang gusgusin. Marahan lang tung naglakad palapit sa binatang takot na takot. Nang makalagpas na ang matandang ginang sa gate, ay bigla rin itong huminto. Pagkalaon ay tumalim na naman ang mga tingin nito na parang nanlilibak. Lumapad din ang mga ngiti nitong abot tenga. Ano mang kailangan mo sa amin? Tigilan mo na kami! Tigilan mo na ang kapatid ko! Hindi umiimik ang matandang gusgusin. Nanatili lang itong nakatayo at nakatingin sa binata habang nakangiti. Muli na namang humangin ng malakas. At nang dumampi yun sa balat ni Patrick ay lalo siyang nangilabot. Takot niyang minasda na matandang babae habang marahas na umaatras. Please lang, tigilan mo na kami. Tantanan mo na si Elisa. Umalis ka na! Umalis ka na! Dahil sa sinabing yon ay biglang nawala ang ngiti sa labi ng matandang nanlilimos.
Sumimangot ito na mas lalong ikinatakot ni Patrick. Tama na, utang na loob. Itigil mo na itong pananakot at pagpapahirap sa amin. Bakit ko naman gagawin yon? Bakit ako titigil? Hinding-hindi ko kayo titigilan hanggang sa hindi kayo nagtatanda. Pahihirapan ko kayo hanggang sa kayo naman ang manlimos at magmakaawa sa akin. Lalong nahintakutan ang binata sa mga narinig niya, kaya binilisan niya ang pag-atras habang nakatingin sa matandang babae na nagpapatuloy pa rin sa pagsasalita. Ang mga katulad niyong mga kabataang walang modo at puno ng layaw sa katawan ay dapat makatikim ng leksyon. Ngayon damhin niyong pareho ang galit at ganti ko sa inyo. Pagkatapos ng mga salitang yon, ay nagsimulang bumulong ang matandang babae. Nang makita yon ng binata ay mas lalo siyang nagmadali hanggang sa makapasok na sa loob ng bahay. Inilak niya ang pinto at takot na umakyat sa ikalawang palapag at nagtago at ikinandadong sarili sa kanyang silid. Habang nakaharap sa nakakandadong pinto at naghihintay ng mga mangyayari ay bigla siyang nakarinig ng mahihinang bulong mula sa aparador. Napabaling tuloy ang atensyon niya roon. Unti-unting lumakas ang pagbulong hanggang sa marinig na niyang malinaw ang boses pati na rin ang mga sinasabi nito. Marahan siyang lumapit doon at humawak sa seradura. Nag-aalangan pa siya na buksan ang aparador, subalit nang maging malinaw na sa kanyang pandinig ang boses ay lakas loob na niya itong binuksan. Doon ay tumambad sa kanyang paningin ng matandang babae na galit ang ekspresyon ng mukha. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Walang ano-ano ay biglang humawak ang matandang ginang sa tiyan ni Patrick at saka humalakhak ng ubod ng lakas. Dahil doon ay biglang napabangon at nagising ang binata at napahawak din sa kanyang tiyan na biglang nanakit. Kasunod noon ay isang malakas na tili ang kanyang narinig mula sa silid ng nakababatang kapatid. Pawis na pawis siyang lumabas ng kwarto at puno ng takot sa katawan. Pagdating sa silid ng dalaga ay naabutan niya ang tiyahin na inaawat si Elisa. Kasunod niya ang pinsang si Jimboy na kasama naman ang albularyo. Lalapit na sana siya para tumulong sa pag-awat sa nagwawalang si Elisa, kaya lang ay bigla na namang sumakit ang kanyang tiyan. Nakalaunan ay nagsuka na rin siya na nagsuka. Tita! Jimboy! Tulong! Matapos sumuka ng sumuka ay namilipit naman siya sa sakit ng tiyan. Kaya agad umalalay si Jimboy kasama ang ginoong albularyo. Ilagay niyo sila pareho sa kama. Ganun na nga ang ginawa ni Jimboy. Inihiga niya si Patrick na namimilipit pa rin sa sakit ng tiyan. Pagkatapos noon ay tumulong siya sa ina at albularyo na talian ng nagwawalang dalaga. Ilang saglit pa nga ay tinanggal na matandang ginoo ang nakataling puting bimpo sa kanyang noo. Pagkatapos noon ay binulungan niya rin to ng mga salitang siya lang ang nakakaintindi. Nagwala nang nagwala si Elisa dahil sa takot. Pilit kumakawala ang dalaga sa pagkakatali ng katawan niya. Please leave me alone! Leave me alone, please! Leave me alone! Habang nangyayari yon, ay pilit na nilalabanan ni Patrick ang sakit ng tiyan. Subalit kahit anong gawin niyang pagtitiis ay hindi niya kaya. Parang tinutusok ng libo-libong karayom ang kanyang tiyan hanggang sa sumuka na naman siya. Please, tulungan niyo ako. Ang sakit-sakit talaga. Hindi ko na kaya. Jimboy, tita, tulong. Manong, tulungan niyo po ako. Nagpatuloy naman ang albularyo sa pagbulong ng kakaibang salita sa puting bimpo at nang matapos na ay dali-dali siyang lumapit sa magkapatid at mahinang hinampas sa katawan nila ang nasabing bagay.
Ikaw na gumagawa ng sumpa at palipadhangin sa magkapatid na to. Inuutosan kitang bawiin mo ang sumpa. Kung hindi, ibabalik ko sa iyo ng 3 beses ang ginawa mo. Sumigaw ng sumigaw ang magkapatid hanggang sa kalaunan ay tila nanghina si Patrick at Elisa. Pakiramdam ng binata ay parang may kung anong bagay na dumudukot sa kaloob-looban niya. Pagkatapos noon ay binuksan ng matandang albularyo ang kanyang lumang bag. Kumuha siya ng purong asin at bawang na binalatan na. Sunod niyang kinuha mula sa lumang bag ay ang puting kandila na hindi pa nagagamit. Gamit ang karayom ay inukitan niya ito ng pangalan ni Patrick at Elisa. Nang matapos na ay bumulong siya ng dasal sa kandila at tinarap si Jimboy at ang kanyang ina. Kumuha ka ng babasaging baso, Otoy. Dali-dali ngang nagtungo sa kusina ang binata at kumuha ng babasaging baso. Nang makabalik na ay kinuha agad ito ng albularyo at muling mahinang hinampas-ampas ng bimpo ang magkapatid. Napahiyaw na naman ng husto sina Patrick at Elisa. Kasunod noon ay nawalan na ng malay tao ang dalaga na ikinatakot naman ng kanyang kuya. Sobrang nangihina na rin talaga si Patrick, subalit pinipilit niya lang ang sarili upang matunghayan ang panggagamot ng matandang albularyo. Inilapag niya ang babasaging baso at nilagyan to ng asin. Sinunod niya rin ang ilagay ang isang bawang na nabalatan na. Umarap siya sa silangan at sinindihan ang puting kandila. Panginoon ng lahat, ng langit at ng lupa, ako ngayon ay humihiling ng proteksyon mula sa iyo. Ikaw ang may gawa ng lahat ng bagay. Laban sa itim na mahikang iginawad kay Patrick at Elisa. Hiling ko ang kagalingan. Ibalik mo ang sumpa ng doble at triple pa sa taong gumawa nito sa kanila. Napayaw na rin ang husto si Patrick dahil pakiwari niya ay parang maghihiwalay ang kanyang kaluluwa at katawan. Ang muling natatandaan na lang ng binata ay ang mga boses ng kanyang tiyahin at si Jimboy na tumatapik-tapik sa kanyang mukha. Pagkatapos noon ay tuluyan ng nagdilim ang kanyang paningin. Nagising na lang si Patrick matapos tamaan ng sikat ng araw galing sa nakabukas na bintana. Uy, Insan, buti gising ka na. Kumusta? Kumusta na pakiramdam mo? Napahawak muna si Patrick sa tiyan bago sagutin ang tanong ng kanyang pinsan. Parang ang gaan ng pakiramdam ko, Insan. Ay, teka, nasan si Elisa? Ayun, nandun sa kwarto niya. Okay na rin siya. Pinapakain muna ni nanay. Nakahinga ng maluwag si Patrick pagkatapos marinig ang magandang balita ni Jimboy. Ilang minuto ay tumayo na rin siya at sabay silang nagpunta sa silid ni Elisa para ito ay kumustahin. Bago umalis ang albularyo ay binigyan pa sila nito ng anti-evil eye bracelet bilang proteksyon. Dahil sa pangyayaring yon, ay maraming aral ang natutunan ni Patrick at Elisa. Unti-unti na rin silang nasanay sa probinsya at iniwasan na rin nila ang hindi magandang pag-uugali at pakikitungo. Ang magkapatid na laki sa layaw ay unti-unti nang bumait. Taon-taon na nga silang nagbabakasyon at sa paglipas pa ng panahon ay nagka-girlfriend si Patrick na taga roon lang din. Isang maganda at morenang dalaga na minahal niya ng husto at dinala sa simbahan para pakasalan. Wakas!